Tito Sen, ito hong Blue Ribbon Committee report na ito. Can you educate us sa rules ninyo? Sabi ni Senator Ping, kailangan niya ng 11 pirma dito para ito maihatid sa plenaryo, no? Correct. Opo. Well, dalawang proseso pwede. Go ahead. Una, pwede niyang, eto muna, yung kailangan, ang isang committee report, kung tutuusin, dapat nagmi-meeting yung committee bago ilabas yung final Okay. draft. Hindi draft lang. Itong lumabas kasi, draft ito pinapakita muna doon sa mga membro, tapos hindi pa tumatawag ng meeting So, nangyari, kahapon nag-meeting. Kahapon nag-meeting sila, yung Blue Ribbon Committee, nung bago mag-session, after the majority caucus ng 2 o'clock. Nag-meeting sila at napagkasunduan na yung tatapusin ni Senator Lacson yung final committee report. Partial pa rin, hindi pa yung final na final. Partial committee report, paiikutin at ipafile sa Bills and Index. Ngayon, pwedeng pumirma ahead bago file sa Bills and Index yan, pwede rin yung Bills and Index ipadala ni Senator Lacson doon at yung Bills and Index ang magpapapirma sa mga senador. Kailangan merong 11 signatures or majority of them, hindi 11 lang, sa ibang committee iba majority of the members of the committee must sign or the majority of the pwede yung kasama ex officio must sign for the committee to be calendared on the floor. Opo. And then Pwedeng matulog sa Bills and Index yun kung hindi makakabuo ng pirma. Oo. Pwede ba? Opo. Kayo ho ba as SP ay dapat pumirma diyan o lahat lang po ng miyembro officially po ng Blue Ribbon Committee? Not necessarily, but I can sign. They can. There are committee reports that they ask the Senate President to sign. Is your vote counted? Is your signature counted? Sa membership ng Blue committee Ribbon? itself, ng Blue Ribbon, not exactly. Hindi, Okay. pwedeng hindi. Opo. Hindi. Pwede bang pumirma yung committee member pero ang nakalagay objection? Oo, pwede. Counted yan. Basta pumirma ka. Pwede mong sabihin, sa count mo, pwede mong nagpirma ka lang. Okay. Pwede mo ring lagay with reservations, pirma ka. Okay. Pwede ring to amend, pirma ka. Tapos pwede ring I dissent. Nung minority leader ako, daming kong committee report na nagdi-dissent Okay, sige. So, pero pipirmahan ko yun. Kailangan, trabaho kong pirmahan yun Opo. Kapag hubag nakakuha po ng 11 signatures regardless kung ano yung stand ng pumirma doon, ang mangyayari dyan, that will be presented in plenary at pagdedebatehan pa. Correct. Pagdidebatehan, pagkakaroon ng period of sponsorship muna ng chairman. Okay. Magkakaroon ng interpellation doon sa sponsorship ng chairman kung ilan na mag-interpellate. Then, magkakaroon ng period of amendments. Kaya merong iba to amend Like for example, ito si ganito, ganyan. Kulang yan. Dapat itagtag si ganito. Alisin si ganito. Di ba? O kaya, mali ang piece of legislation gusto nyo. Ganyan. Tapos, after period of amendment, doon i-approve yung committee report. That's when it is called a Senate committee report. Alright. Pag na-approve na on the floor ng plenary. Okay. Pag hindi nakakarating sa plenary, kahit ano pa yung umikot sa Senado o sa Kongreso o sa mundo, it's just a piece of paper. Okay. Hindi Sige dapat po. binibigyan ng value yun. Opo. Sige. So, sir, inyo hubang nabasa na yung draft committee report? Tinatapos pa. Yung lumabas na partial, gawa ng ng staff Okay. So, Kasi hindi yun ang talagang gawa ng mga senador pa o ni Senator Lacson himself Marami pang input doon na pwedeng kulang. Meron din mga input na mali. Meron din input na over. Ganun So, ano pa lang yun ika nga talagang draft. It is a draft. But do you agree on the thought that all of these senators now sitting must be indicted? All the senators indicted? Indicted. Meaning sila po, kasi nga ang rekomendasyon daw po, makasuhan. Maimbestigahan ng ombudsman at makasuhan.
Do you agree sa ganun pong kaisipan? Ako, hintayin ko na yung final committee report. Okay. I would rather say my piece once it's there already. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!